And move naman ako ngayon sa next naman na matatanong naman, si Ann Marjorie Lopez. Ann Marjorie Lopez, good evening. Good evening sa lahat. Okay, good evening. Yan. Good evening po sa lahat at sa lahat na nakikinig. Mayroon lang kong katanungan kasi nakita ko to sa may isang vlog ng Amerikano yata yun pero parang Katoliko siya. Tapos doon sa vlog niya, na-share ko nga to kay Brother John Ray pero parang busy yata si Brother John Ray. Ang sa vlog doon, yung sa may somewhere yata in Southern America o Latin America na yung nagko-communion yung pare, di ba ibibigay yung host sa bibig o kaya sa kamay. Ang nangyari is binigay yung host sa pare tapos ang tao na kumuha sa host tapos saka pa kinain niya sa bibig. Tapos may bata doon na gustong mag-receive ng communion, lumuhod siya sa pare. Parang gusto niyang lumuhod talaga tapos mag-receive ng host. Parang, kumbaga, inayawan ng pare, pinaalis siya, hindi binigyan. Kaya ang ginawa sa bata, doon na lang siya sa layman, parang minister siya nag-ano. Tapos, mayroon din siyang, doon sa vlog niya, mayroon din siyang parang statement yata daw ni Father Amort, yung nabuhay pa siya. Mayroon daw, natutuwa daw yung mga demonyo na magre-receive daw tayo ng Holy Communion through hands. Tapos, kasi yung true hands daw na communion daw ay kagustuhan lang daw yun ng mga cardinals, hindi daw ng Santo Papa. I hope yun, makita ni Brother John para makita na yung... Anong pangalan mo, sister? Ann Marjorie Yoino Lopez po, Brad. Marjorie, wala yata akong na-receive na message sa iyo. I-send ko lang uli kasi parang na-alarma ako pa. Yeah, kasi kanina nag-check ako ng mga message. Ano pangalan mo? Ann Marjorie Lopez. Ann Marjorie? Oo. Ann Marjorie. Double N-E? Double N-E? Double N-A-double-N ra. A-double-N lang. Ann Marjorie. Tingnan ko nga, wala eh. Saan mo sa kaabag sa simbahan? Oh. Ay, yun lang oh. Kasi sa kaabag sa simbahan kasi na hindi ako masyadong binubuksan ng message niyan. Doon sa isa kong account sa Yesumar. Doon ako usually nagbubukas ng message. Kasi tinatamad ako maglipat-lipat ng ba. Minsan ko lang binubuksan yung kaabag ko sa simbahan. Sorry. Mga siguro sa isang linggo, 2 beses ko lang yan binubuksan. Pero pero regarding doon sa tanong mo, sister, kung tinanong mo ako doon, sagutin na lang kita. No, una, yung sinabi na natutuwa ang Satanas dahil kapag nagre-receive tayo ng communion, questionable yan kasi siya ba mismo, sinabihan ba siya ng Satanas na natutuwa siya pag nire-receive yan sa kamay? May Satanas ba nagsabi sa kanya? No? Yun ang una. Questionable. Yung yata si Father Amort doon. Brad John Ray? Yes, Bro Wendell. Yun ang kinuha nila galing sa testimony ng poses kay Father Gabriel Amort. No, na sinabi ng poses na matutuwa siya, sabi ng demonyo, pag magkomunyon sa pamamagitan ng kamay. O kaya, i-apply nila lahat na magkomunyon sa pamamagitan ng kamay, abay natutuwa ang demonyo. O natingnan natin ang konteksto diyan. Kung tingnan natin noong 1960 sa pamamagitan ni Pope Paul VI, merong inilabas na tinatawag na Sacred Congregation for the Divine Worship, nagpalabas ng instruction na Memorial Domini noong 1969. Sabi dito sa Santo Papa na receiving communion on tongue was
to remain force. So nanatili na yung pagkomunyon sa tang, tingnan natin sa Roma, sa Vatican, yun talaga ang makita natin. Sa bibig talaga tanggapin. Pero ang tanong, mali ba kung sa pamamagitan ng kamay? Hindi, dahil matapos niya itong inilabas sa Sacred Congregation for the Divine Worship, ang Memoriale Domini 1969 ni Pope Paul VI, merong guidelines din na inilabas ang ang pamagat Redemptionis Sacramentum. Redemptionis Sacramentum number 92. Anong nakasulat? Ito. Although each of the faithful has the right to receive Holy Communion on the tongue. Yun ang nakasabi. At his choice. If any communicant should wish to receive the sacrament in the hand, in the areas where the Bishops' Conference, with the recognition of the Apostolic See, has given permission, the sacred host is to be administered to him or her. So, ibig sabihin, dito ba sa Pilipinas, pinahintulutan ba ng CBCP na makatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay? Pinahintulutan. Wala naman lakad yan, nandiyan. Oo, pinahintulutan yan, kapatid. No? Pero may ibang mga lugar na talagang sa bibig tanggapin na hindi pinahintulutan. So may exemption yan. So kung ang nagkomunyon, ginamit niya ang kamay, ngunit sa naturang lugar, walang pahintulot sa kanilang hindi saklaw sa inilabas na Redemptionin Sacramentum number 92, yun ang sinasabing natutuwa ang demonyo dahil disobedience siya sa inilabas na guidelines. At saka tandaan din natin, sister, no, na ang ano na yan noon pa yang First Vatican Council. Nasa Second Vatican Council na tayo ngayon. So sa Vatican Council, meron pong isang rito na kung saan po ang rito na iyon ay through hands, no? Yun nga tinatawag na Novus Ordo, no? At nag-umpisa na namang ano ba tong ano ko ganyan na lang. So Novus Ordo ang tinatanggap natin ngayon na celebration na misa, no? At doon sa Novus Ordo, through hands, at ginayahan natin yan ng ating Panginoong Jesucristo, ang una nagsagawa ng misa, no? Hindi yan galing sa mga kardinalis lang. Ang Panginoong Jesucristo nung nagmisa siya, pinapatanggap niya. Pagkibasa nga, Bro Jando, sa Mateo 26:26 hanggang 28, Bro Jando. Okay, Mateo 26:26 hanggang 28. Sa ano, bro? Sa Lucas 22:19-20. Lucas 22, 19-20. 19 hanggang 20. Oo. Ito naman ang sabi naman sa naturang talata. Yan. Dumampot din siya ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagati-hati yun at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Sa Matthew 26:26-28, bro. Okay, Matthew 26:26 So 28. hanggang 28. Oo. Ito naman ang sabi naman. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan.
Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagati-hati niya yon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking Stop mo na katawan. dyan, bro Jando. Balik mo doon sa 26, bro. Yan. Kung makita mo dyan, ate, no? Sabi na Panginoong Kristo, kunin ninyo ito at kanin. Pag sinabing kunin, pinapaabot ba yan sa kamay, sister? Hindi. Pinapaabot yan. Oh, hindi niya sinabing nga at isusubo ko sa inyo. No? Sabi niya, kunin ninyo ito at kanin. So, kanino nang galing yung gawain ng mga kaparian ngayon na pinapakuha yung tinapay sa kamay? Di ba? Sa Panginoong Kristo? So, hindi yan galing sa demonyo. Galing yun sa Panginoong Kristo. Noong Vaticano I kasi, sobrang stricto kasi ang church pagdating sa mga bagay na yan. Dahil ayon nga doon sa turo sa amin, no, si Sir Jan Jun, na ang theology ng Vaticano I like kay Moises na panahon, no, sa panahon ni Moises hindi pwede humawak ang sino man kahit doon sa doon sa Ark of the Covenant, bawal ang humawak doon dahil ang Diyos ay sobrang banal. At lahat ng humawak doon na hindi pari mamamatay. Ang isa nga diyan na sampulan si Uza. No, si Uza namatay, anak yata ni anak nung pari. Tapos hindi pa niya sinadyang hawakan yung yung Ark of the Covenant. Natumba lang yung pinaglagyan ng Ark of the Covenant, natumba yung karo. So, siyempre pinotektahan niya yung Ark of the Covenant para hindi malaglag. Hindi niya sinadya na mahawakan yung Ark of the Covenant, namatay siya. So yan ang theology ng First Vatican. Ganon pinapahalagahan ng simbahan yung sacramentals or yung yung sakramento. No, dahil si Jesus yun eh. Kaya hindi pinapatanggap sa kamay sa lahat ng manguminyon. Pero sa Vatican Council, nagbago kasi ang theology ng simbahan, no? Kasi ang theology ng First Vatican Council hindi pa tao ang Kristo. Sa Second Vatican Council, naging tao na ang Diyos, ang second divine person. Kaya nga sabi ni San Juan, ang aming ipinapangaral sa inyo, siya ang buhay na walang hanggan, na dati hindi nakikita, ngayon ay nakita na, nahawakan, nahipo na namin. So, pinagpapahipo na ang Diyos na dating hindi nagpapahipo. Yung dating hindi nakikita na Diyos dahil pag nakita mo siya, mamamatay ka. Nakita na siya sa New Testament. So, nagbago rin ang theology ng simbahan dyan. Nung na sila ng Second Vatican Council, pinaunawa na ng simbahan na ang Diyos na ang pumarito. So, open na ang Diyos para sa lahat. All embrace na siya. Pwede na siyang tanggapin sa kamay, pwede na siyang tanggapin sa bibig, as long as worthy ka na tumanggap sa Kanya. So, yan ang turo po ng simbahan. Malalim po kasi ang theology ng simbahan. Pag wala po tayong background, resulta po talaga niyan, wrong interpretation. Kaya pag nagsabi sila na galing yan sa demonyo, abay, yung ginawa natin Panginoong Kristo pala, tuwang-tuwa ang demonyo nun. Sabi niya, kunin nyo ito at kanin. So, hindi yun ang turo ng simbahan. Kung talagang mag-aaral tayo sa theology, malalaman nyo kung gaano kalalim ang katuruan ng simbahan at mayroon niyang connection sa Old Testament kung bakit sa First Vatican hindi pinatanggap sa kamay. Dahil tiningnan ng church yan yung unang panahon na ang Ark of the Covenant kung saan doon nakapalagay ang Word of God ay hindi pwedeng i-touch ng hindi pare. Pero sa New Testament kasi yung Word of God naging tao na, nahipo na siya, nagpakita na. So, pwede na siyang tanggapin sa kamay as long as you are worthy to receive Christ. So, yun po ang theology natin, no? At, sige Bro Angel, dagdagan mo Bro Angel. Actually, mayroon po tayong dyan talaga. Mayroon siyang talagang batas ng Vatican dyan. General Instructions of the Roman Missals. Bro Jando, may sinend ako sa iyo ngayon para may batayan tayo sa lahat ng mga manonood. Yan po yung Vatican, General Instructions of the Roman Missals 160 po. Yan po yung nakalagay dyan kung how can you receive the Holy Eucharist po. Okay, buksan ko muna Brother Angel ha dahil
Hindi ko naman alam na may sinend ka sa akin. So, buksan ko na lang muna para maano natin. Ganda yan kasi marami nagtatanong dyan eh. So, at least may batayan tayo sa punto por punto. Yan, letra por letra talaga galing sa Vatican. Okay, so type ko na lang yung angel. No, try ko lang ha. Dahil hindi ko alam na nag-send ka kaya eto nga masyadong ma-loading ditong ano. Hintayin ko muna. Matagal to. Nako. Sayang. Paliwanag muna habang ako ay nag Natin ano sa pa. kanila. Yun nga, General Instructions of the Roman Missals, 160. Ilista mo, sister, pwede mong i-search ngayon. How to receive the communion. You can receive the communion inside your tongue or on hand po. No? Pero tapos at the same time, yung sinabi yung kinuha nung ano, yung sinasabi mo laiko po kanina, kinuha niya sa pare at sinubo niya, tama? Kinuha din sa kamay ng from pare sa kamay ng pare, parang kinuha din sa tao, yung ganun. Bawal po 'yun. Commuting po bawal po. Bawal na bawal ang hawak ka at ibibigay mo sa tao kung laiko ka lang. Only the ordinary. Parang ganun. Yung Bawal tao po 'yun. yung Ginawa niya. kaya nga Diyan po, sabi ko 160 parang rin. General Instructions of the Roman Missals, only ordained priest po ang pwede magkumuha and then magsubo sa tao. At ngayon nga, binigyan ng pagkakataon yung mga lay minister. Pero yung laiko ka lang, kukuha ka, self-commuting po yun, bawal po na simbahan yun. But yung sinasabi mo kanina, galing kay sa, yun nga ang inaano ko, Bro Wendell, paano ba yun? Yung sa exorcist priest na nagsabing, pagka nasa General Instructions of the Roman Missal ng Vatican yan na bagong instruction natin na pwedeng mag-receive sa hand. So, paano yung curious lang ako, so paano po yung sinasabi dun sa, yung exorcist priest na sinasabi nyo na sabi ng demonyo, sa demonyo yung sa hand? Ano po yung masasabi nun kontra dun sa instructions of the Roman Missal natin ng simbahan? Yes, una, yun ang sinabi ko na ang deklarasyon kasi sa Sacred Congregation for the Divine Worship na inilabas ni Pope Paul VI noong tinatawag na Instruction Memorial Domini 1969. Kaya nga sa Vatican makita na ninyo sa komunyon sa bibig talaga, di ba? Makita ninyo. At naalala niyo yung misa na mga Filipinong pare nagkomunyon, may nagbigay sa kamay, may lumapit talaga sa kanila at nag-instruction na kailangan doon sa bibig. Bakit? Dahil sa Sacred Congregation for the Divine Worship na instruction Memoriale Domini, ito ang pahayag na the traditional way of receiving communion on the tongue was to remain in force. So, yun, kaya yun ang ipinatupad sa Vatican at sa ibang mga local churches. However, dito na papasok ang general instruction sa Redemptionis Sacramentum number 92 na guidelines na pinapayagan yung sa kamay provided na ito ay pinapayagan sa Bishops Conference na may pahintulot din sa Apostolic See sa Vatican. So may mga iba't ibang mga tinatawag na country na pinapayagan diyan. Ito ang mabasa natin sa Redemptionis Sacramentum number 92. Ulitin ko. Although each of the faithful has the right to receive Holy Communion on the tongue at his choice, if any communicant should wish to receive the sacrament in the hand,
in the areas where the bishops' conference, with the recognition of the apostolic see, has given permission, the sacred host is to be administered on him or her. However, special care should be taken to ensure that the host is consumed by the communicant in the presence of the minister. So kung tanggapin niya, kailan yan, saan ipahintulot? Batay sa tinatawag na Redemptione Sacramentum number 92, sa areas where the bishop's conference with the recognition of the apostolic see has given permission. Oh. Pero kung tanggapin niya, dapat i-consume o mano ng communicant in the presence of the minister so that no one goes away carrying the Eucharist species in his hand. Yun po, bro, Angel. Paano po, hindi, yung sinasabi ko, ano yung masasabi nyo doon sa sinabi ng evil daw, na pagsaanihan evil daw? Yun ang sinabi ko na kung sa naturang lugar, hindi applicable itong tinatawag na Redemptione Sacramentum. Bakit? Saan lang ito applicable? Applicable ito sa area where the bishop's conference with the recognition of the apostolic see has given permission. Dahil may mga area din na batay ang sinusunod nila sa Sacred Congregation of the Divine Worship na inilabas ni Pope Paul VI, 1960, na sabi dito, the traditional way of receiving communion on the tongue was to remain in force. So kung nasa area ka diyan na ang pinatubad, the receiving communion on tongue was to remain in force, at pagkatapos tatanggapin mo sa pamamagitan ng kamay na hindi naman yan ang ipinahintulot, so disobedience ka. Pero yung general instructions of the Roman Missals, bro, 160. Ibig sabihin ba, limited lang yon sa mga archdiocese na mga bishop na nagpapahintulot? So mayroong hindi nagpapahintulot, mayroong hindi nagpapahintulot. So paano yung general instructions of the Roman Missals 160 galing sa Vatican? Limit, ano ba yon? Depende ba yon, bro Wendell? Hindi lahat ng bansa pwede? Parang ganon? Yes, kapatid. Kaya nga makita natin sa Redemptione Sacramentum number 92 ang detalye tungkol diyan. Kung mapansin ninyo sa Vatican, tingnan niyo sa Vatican pag magkomunyon, wala kayong makita na tinanggap, kundi tinanggap sa pamamagitan ng kamay, kundi sa bibig talaga. At saka yung sabi ni Pope Benedict na ang misa may dalawang porma. Ang isa, Novus Ordo, yun yung pwede sa kamay, at ang isa naman, Tridentine Latin Mass, yun yung hindi pwede ang kamay. So, hindi siya contradiction. Yun nga sabi ni Bro Wendell At Brad John Ray, kahit sa Novus Ordo, kung mapansin ninyo ang misa ni Father Darwin, pag magpakomunyon, hindi kamay ang ginawa ni Father Darwin sa Novus Ordo, sa bibig talaga. So, depende yan. So, wala siyang contradiction pa rin, no? Kasi, dalawa nga ang porma eh. So, hindi siya contradiction. Ang hindi ko, doon, yung sinabi na ang pag-receive sa kamay ay sa demonyo. Yun ang para sa akin, tinututulan ko talaga. Di porket sinabi ng demonyo, maniwala ka na. Ang demonyo kasi, siya father of lies eh. So, hindi natin paniwalaan yun kasi si Panginoong Jesucristo nagpa-receive siya kamay eh. Yes, early Christians din, mapansin natin, kahit sa kasaysayan,
both ang ginagamit, kamay at sa bibig. Yes, si Saint Cyril, sa katikisim ni Saint Cyril, ang pagpa-receive ni Saint Cyril, sabi nga niya overhanded ang ang left, ang left ang mag-receive, tapos ang right hand ang kukuha. Na yan sa katikisim ni Saint Cyril. Sa tradition, maano natin yan, mababasa natin yan. So, hindi rin talaga, hindi ako maniniwala doon na natutuwa ang demonyo kapag naka-receive. Ano lang yun, pangliling lang yun ng demonyo para magkaroon ng confusion ngayon, magamit niya yung words niya na yun sa division. Pero, bro, John Ray, Technically, yes, Wendell. pwede rin na dahil si Father Amort kasi ay nasa Vatican, nasa lugar kung saan ang ipinahintulot yung nasa Congregation of Divine Worship issued na Memorane Dominic. So, sa mga lugar na yon ang instruction at magdiskobi ka, Yes, I mean, Wendell ba, yun bang, yung statement ba, nung nagsabi, di ba, may nagsabi ka kanina, na ano daw ang masasabi natin doon sa yes, nagsabi kung na lahat na nila, Brad John Ray. Oh. No? Yun, deceiving na yan. deceiving na Batay yun. Kasi lang- ang unang-una kasi yung tinitingnan ko, biblically, si Panginoong Kristo, kamay niya pinapakuha Alam nga naman nagkamali ang Panginoong Kristo, imposible yun. So, yung pahayag na yon batay sa konteksto sa Yun. naturang lugar. Correct. Yun, doon ako parang para sa akin, ano yun, panliling lang yun para para magkagulo-gulo ang aral ng simbahan kasi inaano well, kasi yan Wala yung pagkakaiba sa Novus Ordo sa demonyo. Oh, yun nga, yun. Okay na ba yan? Mama, no? Yes Ma- po.